Amang lango sa tuwina. Anong epekto nito sa mga anak? Magulo. Supposedly time na natutulog kayo, umiinom yung tatay mo o kaya siya yung nagsasalita at naglilitanya tuwing gabi. Saan hahantong ang pagiging lango sa alak at iba pang bisyo? Napakaraming mga tukso, maraming pag-inom, paninigarilyo, pagsusugal, na parang wala ting kabuluhan yung buhay ko during my high school days. Dahil sa kabiguan sa buhay, nagpakalango sa alak. Saan ito magwawakas? Mayroon pang time na dinadampot na lang ako dyan sa kalye dahil they have to bring me home dahil tulog na ako or wala na, hindi na ako conscious. Ang kabuuan ng kanilang kwento at ang mahalagang regalo sa ating Big Monday giveaway. Dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na. Ano ba? Ang tagal ng nagpulutan ko. Araw-araw, tinitiis na lamang ang walang sawang paglilitanya ng lasenggong ama. Mula bata hanggang sa kanyang pagdadalaga, takot ang bumabalot sa pamilya sa tuwing magwawala ang ama. Pero pag dumarating ka tapos merong magulo, tapos supposedly time na natutulog kayo, umiinom yung tatay mo o kaya siya yung nagsasalita at naglilitanya tuwing gabi, it was very difficult. Kami parang wala kaming nare-receive na anything. Like even yung baon namin, we don't even receive any extra. Kahit marami siyang ekstrang pinang-iinom sa labas. Bagamat nalalagay sa ganitong suliranin, itinuon pa rin ni Beverly ang sarili sa pag-aaral. Ito ang tanging katahimikan niya sa isang mundong puno ng ingay. So after some time, hindi na ako masyadong umuwi na maaga sa bahay. Parang gano'n na lang yung lagi yung lifestyle. Parang ayaw mo na rin umuwi. You know, I'm just... Pero hindi ako naglalakwartsa. Lagi lang ako nasa eskwelahan. Pero hanggat maaari, I would stay outside where I can study. Hanggang sa umabot na sa sukdulan ang away ni Beverly at kanyang ama. At nauwi ito sa pag-alis ni Beverly sa kanilang bahay. I need to get out of this place. Yun yung goal ko. And I wanted to show my father na talagang, hey, this is me now. You know, parang ganun na, iba na ako. This is what I can do. Inisip niyang relasyon ng solusyon sa problemang matagal na niyang pinapasan. Ngunit sa huli, hindi rin ito nakapagbigay ng tunay na kapayapaan. I know that God sees it. I do premarital sex just even during the time that, you know, I'm also serving Him. Pero yun yung nangyayari sa akin. The lifestyle that I have during that time is really not, you know, really true to what I'm doing. Hanggang sa dumapo ang malubhang karamdaman sa kanyang amain. Masakit man ang kalooban sa ama, pikit matang tinulungan ni Beverly ang amang patungo na sa huling hantungan. Nung nagkasakit siya, when am I thinking that I still need to help my dad with the finances, I know that I'm starting to mellow. Because kung ako lang on my past life, I thought that, you know, why would I help? Why would I help? Why would I give my money, you know, and it's gonna be a long treatment. Hindi man naging fairy tale ending ang story ni Beverly. Ang mga mabibigat na pasaning ito ang nagtulak sa kanya upang hanapin ang Panginoong Diyos. Sa kanyang paghahanap ng katahimikan, tinanggap niya ang Panginoon bilang tagapagligtas na maging bahagi siya ng isang simbahan. Isang kaibigan ang gumabay sa kanya sa mas malalim na relasyon sa Panginoong Diyos. Dahil dito, unti-unti niyang napatawad ang kanyang ama kahit pa pumanaw na ito. Even until his death, actually, although hindi kami nag-uusap, talagang I know that God is really trying to soften my heart. Because I have been so hard during that time. Yung masasakit na ginawa niya sa amin and all, but it made me stronger. So, and it made my life so focused. Like, I need to finish my studies, I need to graduate, I need to work, to be able to fulfill everything that I wanted in life. Makalipas ang mga taon ng pagkatyaga, nakapagtapos na rin si Beverly ng kolehiyo. Dito siya sa Singapore nagtrabaho bilang isang consultant sa isang malaking kumpanya. Sa lahat ng pinagdaanan ni Beverly, tanging pasasalamat sa Panginoong Diyos ang banggit ng kanyang mga labi. Sa tuwing dumadaan sa pagsubok, patuloy lang na pinaaalala niya sa sarili ang mga pangako ng Panginoon. God is just telling us na parang, oh, this is how you loved me before, Bevs. So you can just come back to me and start all over again. I'm just so thankful that I'm Bevs. That I'm the strong Bevs because of Him.
Yes, in Him we live and move and have our being. Nakita ko sa buhay ni Beverly, no, maski na ganun yung father niya, when she became serious with God, so she honored her father. That's a form of honoring, to help even if you're not yet completely healed of the past memories and hurts, but she would give support to the mom, in Luna, may sakit yung kanyang father, no? Pero nakita rin natin, Peter, sa storya ni Beverly, no, kapag talagang may lamat o may kulang doon sa anak, no, lalo na kung nagkulang yung ama, di ba, naghahanap ito ng kalinga o pagmamahal sa maling mga lugar, sa mga maling lalaki. Kagaya ng sinabi ni Beverly, naghanap siya ng pagmamahal sa iba't ibang lugar. Mabuti na lamang at nadiskubre rin niya yung pagmamahal na totoo, yung pagmamahal ng Diyos Ama, na dahil doon ay naipasa rin niya yung pagmamahal na yun sa kanyang sariling ama, sa pamamagitan nga ng pagpapatawad, ng pagtulong sa kanila, sa kanyang pamilya. The healing helped in her journey as she walked with the Lord. When faced with challenges in life, when feeling down and stressed out, some people resort to alcohol to just drinking and just to get them high temporarily, forgetting their problems. But once the intoxication is gone, the problems are just back. So too much consumption of alcohol is not only bad for our health, but also God condemns alcoholism as one of the acts of sinful nature. We read in the book of Galatians 5:21 that sexual immorality, impurity, and debauchery, idolatry, and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambitions, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Gayun din, Peter, di ba, may babala ang ating Panginoon sa mga manginginom. Sa Proverbs chapter 23, verse 20 to 21, ang sabi niya doon, huwag kang makikisama sa mga lasenggo at sa masiba sa pagkain, pagkat sila'y masasadlak sa kahirapan at darating ang panahong magdadamit ng basahan. Whatever challenges, trials, or difficulties you're going through right now, the solution is not in a bottle of alcohol. The solution is in Christ. He is the only one who can deliver you from all your worries, all your concerns, or addiction. But you need first to surrender everything to Him. Surrender your life and accept Him as your Lord and Savior. If that is your desire, then follow us in this prayer, a prayer that needs to come from your heart. Just say, my Heavenly Father, Lord, I have committed so many sins, I can't even begin to count. My life is in a mess. I have so much hurt and bitterness inside of me. I try to forget my problems and miseries by just downing a bottle of alcohol. But Lord, I realize that will get me nowhere. My problems still remain. But Lord, right now, Lord, I come to you and confess, Lord, everything, and I ask for your forgiveness. Lord, would you forgive me? Would you cleanse me with your precious blood? And right now, Lord, I surrender my life to you. I put my life completely in your hands. And I open my heart's door and I invite you, Jesus, to come into my life. Be the Lord of my life. Be my Savior. Starting this very moment, I want to walk with you. I want to receive direction and guidance from you. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen. Kung sumabay kayo sa aming dasal at tinanggap ninyo sa kaibuturan ng inyong puso si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay, kayo ngayon ay nakatitiyak na ng buhay na walang hanggan. Kung may katanungan kayo tungkol sa napakahalagang desisyon na inyong ginawa, tawagin niyo lamang ang aming prayer center sa aming hotline number 7370700. Nakaantabay po ang aming mga trained counselors upang tanggapin ang inyong tawag at sagutin ang inyong mga katanungan. Kung kayo naman ay nasa probinsya, mayroon kaming toll-free number. Libre po ang tumawag dyan sa 1-800-1888-8700. You can also text us. Just type yes, space, the 700 Club Asia, and send it to our smart number,
0949-888-8001. Sa Globe, 09174065-001. At Sun number 0925-300-3000. Pwede rin kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa aming Facebook wall. I-type lamang ang The 700 Club Asia. At pwede rin kayo makipag-live chat sa amin. Mag-log on lang sa aming website, cbnasia.org/mediacenter. Sa ating Big Monday giveaway, ipamimigay namin itong shopping bag, grid organizer at power mobile bank sa ika-12 caller, texter at FB post na makakasagot ng tama sa ating question of the day. Ano ang pamagat ng ating episode ngayong gabi? Kung alam nyo na ang tamang sagot, tawag na o mag-text o mag-post sa aming Facebook fan page. Sa murang edad, pagtatanim at pagsasaka ang kinamulatang gawain ni Rodel. Hirap ang buhay namin. We don't really own our own land. Tenant lang kami. Pressure mo doon lang ay ikaw ang panganay. Dapat maging modelo ko sa inyong mga kapatid bilang mabuting farmer. Kasi ang mindset ng mga magulang ko, farmer lang talaga. No more, no less. Ganun lang ang routine during those times na parang walang kapag-asa. Sa kanyang kalagayan at katayuan sa lipunan, binalot siya ng maraming katanungan. Bakit, Panginoon, you're unfair? Bakit ganito? Bakit may mamayaman, may pulubi, may ganitong kalalagyan? Pero ba nagmamahal na Panginoon na totoong fair ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga nilalang? Nasabi ko, if I'll not study, if I'll not strive, at makatapos man lang kahit high school, ay dito lang talaga ako at walang mangyayari sa akin. Dahil sa kanyang pagsisikap, pinalad si Rodel na makapag-high school. Ngunit lingid sa kaalaman ng kanyang pamilya ay nagsimula siyang mapabarkada. Napakaraming mga tukso, maraming pag-inom, paninigarilyo, pagsusugal, na parang wala ding kabuluhan yung buhay ko during my high school days. Natuto akong magmariwana. Natuto kami magdala ng babae sa isang lugar, mga ganong klase, and we do isang bagay hindi magaganda. And I really used to be with them sa mga hindi magagandang mga bagay. Sa akin, parang normal lang. Isip ko noon, parang tama to okay lang to. Kaya ako talaga nagtatago talaga kung pwede lang wala makakaalam. Sa kabila ng bisyo at masamang impluwensya sa paligid niya, ay nagawa pa rin ni Rodel na makapagkolehyo dahil sa kanyang scholarship. Ngunit pagsapit niya ng third year, isang pagsubok ang kanyang hinarap. Binigyan ng mababang grado si Rodel ng kanyang propesor, dahilan upang matanggal siya sa pagiging scholar. That's the time that talagang nagkaroon ako ng puso na papatayo whatsoever. That's really the point. Na parang hindi ko na maabot ang vision ko. Mas lalong nagkaroon ako ng heart even against God. Nasa ganoong sitwasyon si Rodel nang makatagpo ng isang kaibigan. And if God is good or Jesus is good, ba't hinayaan niya yung ganitong buhay namin, ganitong mangyayari lahat? Bakit mula noon, aba na nga ako ngayon inaapi pa. Sabi niya, don't ruin your life. Jesus loves you. Somebody loves you. Jesus loves you. Palagi niyang sinasabi, the Lord has a plan, the Lord has a purpose. All things work together for good. Yung mga lines na yun, hindi ko maunawaan talaga. Di naglaon ay lumambot ang puso ni Rodel upang sumama sa kristyanong gawain na dinadaluhan ng kanyang kaibigan. I felt na parang ako lang yung sinisermonan ng pastor. Parang direct, the Lord is really speaking to me through the preacher. And this is a time na he challenged the young people to open their hearts and accept Christ. In the altar talaga and cry before the Lord. Hindi ko alam, I could no longer hold my feeling that time. And that's a turning point of my life. Na parang nawala din sa akin yung pain in my heart, yung mga frustrations ko during that time. Na-feel ko talaga the Lord, Jesus, is really working inside of me. Nagkaroon ako ng hope during that time. Dahan-dahang lumago ang binhing na itanim sa puso ni Rodel. Unti-unti niyang naunawaan ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. I believe those are stepping stones sa akin. Na piniprepare ako ni Lord. I started not only to read the Bible, but to understand the Bible. Makaraan ng ilang taong paglilingkod sa Diyos ay isang hamon ng kanyang hinarap.
Ito ay nang magkaroon siya ng ulcer na humantong sa stage 4 intestinal cancer. Blurred na yung vision ko. Pag nakapakinig ako ng boses, parang parang nasa balloon na lang eh. During those times, talagang inuwi na talaga ako sa bahay namin, hopeless. Hindi na ako makagalaw, bed sore na likod ko. Ang panalangin ko pa rin, Lord, alam ko buhay ka. If you have still planned for me, Panginoon, kumilos ka, gumawa ka. Hanggang bumisita ang isang kamag-anak ni Rodel na isang mananampalataya rin at siya'y ipinanalangin. Bigla akong bumangon, parang akong nakuryente. Mula sa bahay, pataas. Nanginig ako. It was flashed in my mind. Yung sabi ng kaibigan ko nagdala sa akin, all things work together for good. The Lord has a plan for you. The Lord has a purpose for you. Salamat, Panginoon, Panginoon, Diyos ka talaga. So, nakita ko yung turning point ng buhay ng mga magulang ko. Katuparan ng magandang plano ng Diyos sa kanilang buhay ang kaligtasan ng mga mahal sa buhay ni Rodel. Ngayon, bilang isang lingkod ng Diyos, patuloy na ibinabahagi ni Rodel ang mabuting balita ni Jesus sa ibang tao, lalo na sa mga kabataan. We must have to press on. We must have to go on. He's a God who can fulfill any dream that you have. You must have to go with the plan and purposes of the Lord sa buhay mo. Never quitting and never giving up. Mga frustrations sa buhay is a turning point. Mga crisis sa buhay is a turning point. Not for the bitter, but for the better. For the glory of God. Nakita ko yun. Panginoon. Gusto ko yun. Ibang klase talaga si Lord. May plano talaga Yes. para sa buhay ni Rodel ang Panginoon. Because, I mean, from stage 4, I mean, that's already terminal. You already say Yes. goodbye and just Yes. And thank the Lord for that life. And then the Lord performed the miracle in his life. No? Talagang nagpakita ang katunayan ng Panginoong Diyos sa kanyang buhay and how faithful God is to him. Imagine, earlier on, he was already doubtful about Yes. God's goodness kasi naghirap nga naman siya. Although, syempre, nagrebelde din naman siya. So, kuminsan, dapat wag naman natin sisisihin ang Panginoong Diyos sa ating mga paghihirap dahil ginagawa rin natin sa sarili natin yun. But what Rodel discovered is that God really loved him and had a wonderful plan for his life. Imagine, the Lord allowed him to live longer and for him to experience not just the goodness of God, but also for him to, like right now, share God's goodness with all of us here. Amen. Meron siyang mission because truly, our God is a God who heals. He heals both our physical and emotional pain. He heals us from mental anguish due to a sinful lifestyle. And He heals us from our sickness, as we saw in the story of Rodel. Ang sabi nga sa Biblia, sa 1 Peter chapter 2, verse 24, sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Yan po ang katiyakang mayroon tayo ayon sa salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos Ama, marami pong nanonood ngayong araw na ito. Sila po ay namamangha sa kwentong kanilang napanood na tunay nga maging hanggang ngayon ay kayang mong magmilagro sa buhay ng kahit sino man. Panginoong Diyos, marami pong umiiyak sa inyo ngayon. Humihingi din po ng kanilang milagro sa kanilang mga sakit, sa kanilang ulcer, sa cancer, sa kanilang mga migraine, sa kanilang mga sakit sa bato, sa kanilang sakit sa lungs o sa baga, Panginoong Diyos. Marami po ngayon ang humihiyaw at naniniwala, Panginoong Diyos, na ang milagro ay nasa sa kanila na sa ngalan ni Jesus. Maraming salamat po sa inyong katunayan, sa inyong pong kabutihan, sa inyong pong pagpapala, sa inyong pong pagpapagaling sa mga may sakit ngayon. Amen. Peter. Amen. Yes, Kata, as you prayed, I saw the Lord breaking several types of addictions. Those who are watching right now that are that are drug addicts, the Lord is just breaking that and setting you free. Yung mga alcoholics, even now, you're set free. Sex and pornography, those that are addicted to that, you're being set free now in the name of Jesus. In the name of Jesus, receive your freedom, complete freedom in Jesus' name. There's also someone watching right now na meron kang brain tumor on the left side of your brain. The Lord is just removing that tumor from your body. Receive your healing in Jesus' name. Meron din na aksidente and you have 2 broken ribs.
you're in so much pain in the hospital, the Lord is mending those 2 ribs of yours even now. Receive your healing in Jesus' name. Amen. Amen. Nung kasal na kami, nagkaroon naman ako ng sakit which is polycystic nga. Sumabay kami habang nagpe-pray si Pastor Peter. Sabi ng OB ko, positive ka, pregnant ka na. Naiyak ako. Totoo ngang walang imposible sa Panginoon. Ibahagi nyo naman sa amin kung kayo'y sumabay rin at naranasan ang kagalingang galing sa Panginoon. Pwede nyong i-text ang aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001 at Sun 0925-300-3000 o mag-post sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. Sa ating Big Monday giveaway, ipamimigay namin itong shopping bag, grid organizer at Power Mobile Bank sa ika-12 caller, texter at FB post na makakasagot ng tama sa ating question of the day. Ano ang pamagat ng ating episode ngayong gabi? Kung alam nyo na ang tamang sagot, tawag na o mag-text o mag-post sa aming Facebook fan page. Sa alak at sigarilyo nilulunod ni Miriam ang kasawiang dulot ng pakikipaghiwalay sa asawa. Iniwan siya ng unang asawa at mag-isa niyang pinalaki ang anak na si Romel. Makalipas ang ilang taon, nakilala niya si Larry at muli siyang umibig. Si Larry na ang nakagis ng tatay ni Romel. Nagsama sila bilang isang pamilya sa loob ng 8 taon. Nagbunga iyon ng isa pang anak, si Deborah o Rara. Ninais ni Larry na dalhin ni Rara ang kanyang apelido. Kaya nagpakasal sila ni Miriam sa Amerika kung saan hindi saklaw ng batas ang unang pag-aasawa ni Miriam. Sa kanilang pangingibang bansa, umasa silang mapabubuti ang kanilang pamumuhay. Ngunit ito na pala ang simula ng lamat sa kanilang relasyon. Dagdag pa dito ang naging problemang pinansyal nila sa Amerika. Dahil dito, bumalik ng Pilipinas si Miriam para subukang magtrabaho muli. Napagkasunduan nilang dito sila ni Rara, habang sa Amerika naman, sina Larry at Romel mag-iipon. I was totally devastated. Talagang litong-lito ko, wala akong trabaho, may 2 akong anak na susuportahan, palalakihin, nag-iisa ko. So nandun yung gawin lahat ng magagawa. Ako pa rin yung mayabang na kaya ko to, gagawan ko ng paraan. Nandiyan magtinda ko ng karne, feeling ko napaka-miserable dahil may degree ako sa UP. Eto ko nagtitinda ng karne sa mga kapitbahay. But that sustained us. Sinikap ni Miriam na mapalaking maayos si Rara. Si Romel, pag uwi siya dito, biglang dito na mag-aaral kasi ang preparatory niya sa medicine, physical therapy nga, hindi ko na siya masustentuhan sa Amerika. Balik siya dito for his preparatory. Nakararaos man sila, wala pa rin katahimikan sa puso niya. Gabi-gabi itong nagpapakalasing para makalimot sa kalungkutan. Meron pang time na dinadampot na lang ako dyan sa kalye dahil they have to bring me home dahil tulog na ako or wala na. Till such time that my sister said, "Hey, sinisira mo sarili mo, you're ruining yourself, come to church." God was good. Mga kabataan sa church ang nag-pray sa akin until one of the bagets, sabi niya, "Tita, I see you in an office na nakaupo, so matatanggap ka doon. Nakikita namin na may mga petals ng bulaklak na pumapatak from heaven. Tapos bago sumayad yung bulaklak sa lupa, nagiging pera." So, nag-apply ako, natanggap ako. God was very, very good. Hindi lang binigyan niya ako ng trabaho. Permanent ako, day 1. Tsaka binigay na sweldo ni God sa akin. Much, much more than what I asked for. Dahil sa naranasang kabutihan ng Diyos, nagpatuloy si Miriam sa pagsimba. Ngunit, nagagapi pa rin siya ng espiritu ng alak. Pupunta ako sa prayer watch. Pagkatap 3 hours yun, pero nandun pa rin yung urge ko na, tapos na, dali, uwi na ako, inom na ako, kasi gabi na. Naging malala yung pag-inom-inom ko, na-alarm ako dahil si Romel, siguro subconsciously, naririnig ko siyang umiiyak na, "Nanay, huwag mong patayin ang sarili mo, kawawa naman kami. Pag namatay ka, nagkasakit ka." Siyempre, palalakihin ko, paaralin ko si Deborah, hindi na ako makakapag-aral. Naririnig ko yon. The following day, siyempre, natatandaan kong umiiyak yung anak ko. And I was really bothered. So,
Nandun na naman yung punto na takbo na naman ako kay God. God, ayoko na talagang maglasing. Hindi ko kaya. I give it up to you. Sige po, one day at a time. O talagang ilayo mo ako sa magiging source ng alak. Nung unang araw na wala akong alak kahit isang patak, I rejoiced. Hanggang yung isang araw, naging isang linggo, naging isang buwan, naging isang taon na hallelujah. Tapos ngayon, 5 years. Talagang dry. Habang inaayos ng Diyos ang buhay ni Miriam, inayos din niya ang pangungulila ni Romel at Rara sa isang ama. Growing up without a father, yung walang tatay, napakahirap. Galit na galit ako sa parents ko, sa nanay ko, sa biological father ko na 14 years hindi ko nakikita. It dawned on me na meron pala kaming father na nasa heaven na nag-guide sa amin. I remember one distinct Father's Day. Deborah told me about it after the worship service, na she cried because wala siyang tatay na pupuntahan, na tatabihan. Pinatayo ang mga tatay sa simbahan. Pero that very moment, because she was crying, she was literally crying on her seat, God just made her feel na, never mind anak, ako ang tatay mo. God is enough for me na kahit walang present na earthly father, I can rely to God. Dahil sa pagtitiwala nila sa Panginoon, naranasan ng mag-iina ang katapatan ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi kami nag-miss ng meal kahit minsan. Merienda, mayroon pang merienda. Private school ang mga pinag-aralan ng mga anak ko. That's the miracle there. Now I have a husband. Ang Panginoon ang naging asawa ko. Naging tatay ko, naging kaibigan ko. Naging tatay din ng mga anak ko. Alam po ninyo, sa ating makabagong panahon, nakikita natin ang maraming tahanang sinisira ng alcoholism, gaya na lamang ng kwento ni Miriam. Kung hindi man nagkakahiwalay ang mga mag-asawa, nagiging sanhi ito upang magtanim naman ng galit at takot ang mga bata sa ama o inang lasing. Sa kanilang paglaki, maaring madala nila ang ganitong damdamin kung hindi man sila maging lasenggo rin at maghahasik din ng takot sa kanilang mga anak. The Bible in the book of Proverbs 20 verse 1 warns that alcoholism leads to trouble. Wine is a mocker and beer a brawler. Whoever is led astray by them is not wise. Likewise, the Lord condemns drunkenness, as we read in Isaiah 5:11, "Woe to those who rise early in the morning to run after their drinks, who stay up late at night till they are inflamed with wine." Sa ating pong wikang Tagalog, ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. Kaya isang kaululan ang magpakalulong dito. Gayon din sa Isaiah 5 verse 11, kawawa ang mga maagang bumangon at inuman agad ang kanilang habol. Hanggang sa makalampas ang dapit hapon, alak parit alak yaong iniinom. Thank you all for watching. We hope that you have been inspired and given hope by all the stories we featured on the show. Remember, only Jesus Christ is the one who can deliver us from all anxieties, from whatever challenges we face in life. He is the only one who can make us clean and who can restore our shattered life and make it whole again. God bless you more. Love the Word. Live the Word. Sa ating Big Monday giveaway, ang tamang sagot sa ating question of the day ay lango. Kung tama ang inyong kasagutan at kayo ang ika-12 caller, texter o nag-post sa aming Facebook page, sa inyo na itong shopping bag, grid organizer at power mobile bank. Mayroon lamang kayong 48 days upang i-claim ang inyong regalo sa aming studio sa 3rd floor sa Guitarius Building, HV de la Costa Street, Salcedo Village, Makati City. Ngayong Martes, totoo bang the more money, the merrier? The more women, the merrier? The more businesses, the merrier? The more friends, the merrier? Tuklasin ang katotohanan sa likod ng The More, the Merrier! Tampok sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng gabi sa GMA pagkatapos ng Alisto. Nood na at pwede ka pang manalo ng aming papremyo.